Magandang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay ng puso, isang kwentong susubok sa tatag ng isang pamilya at sa kahulugan ng tunay na pamana. Sabi nila, ang isang tahanan ay pundasyon ng pagmamahal. Paano kung ang mismong pundasyon na ito ay unti-unting gibain ng kasakiman? Hindi ng iba, kundi ng sarili mong mga mahal sa buhay? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Aling Sinag at ang laso na nakakubli sa matamis ng ngiti. Ang bawat umaga para kay Sinag Roses ay isang ritual. Sa edad na 68, ang kanyang katawan ay maaaring may nararamdaman ng kaunting pananakit sa kasukasuan, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matatag, nakaugat sa bawat sulok ng bahay na itinayo nila ng kanyang yumaong asawang si Ricardo sa Baryo Pag-asa. Kaninang umaga, gaya ng dati, ang una niyang pinuntahan ay ang hardin. Dito, ang mga rosas ni Ricardo ay patuloy na namumukadkad. Bawat bulaklak ay tila isang alaala ng kanilang 45 taong pagsasama. Hinaplos niya ang isang talulot ng pulang rosas na kasing pula ng pisngi niya noong una siyang haranahin ng binata. Ricardo, mahal ko, bulong niya sa hangin. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan mo't ang gaganda pa rin nila. Parang pag-ibig mo, hindi kumukupas. Para sa iba, isa lamang siyang matandang kinakausap ang mga halaman. Ngunit para sa kanya, ito ang kanyang paraan upang manatiling malapit sa asawang nauna na sa kanya. Ang bahay na ito, ang harding ito ang kanilang paraiso. Ito ang buhay niya. Isang ugong ng sasakyan ang pumutol sa kanyang katahimikan. Mula sa tarangkahan, natanaw niya ang pagbaba ng kanyang uniko hiho na si Lino at ang asawa nitong si Marikit. Agad na napalitan ng galak ang kanyang mukha. Linggo ngayon, ang araw na palagi niyang inaabangan, ang araw ng pagbisita ng mga anak. Nanay! Masiglang bati ni Marikit, bitbit ang isang bayong ng mga prutas. Agad itong lumapit at yumakap sa kanya ng mahigpit. Nako, ang bango-bango ninyo. Nay, amoy mga bulaklak ni Tatay Ricardo. Ngumiti si Sinag at niyakap pabalik ang manugang. Kayong mga bata talaga. Hali kayo. Pumasok na kayo. Nagluto ako ng paborito mong adobo, Lino. Habang naglalakad sila papasok, hindi maiwasan ni Sinag na mapansin ang tingin ni Marikit. Habang ang bibig nito ay pinupuri ang kalinisan ng bahay, ang mga mata nito'y tila isang matalas na scanner, dumadapo sa lumang aparador na gawa sa nara, sa mga porselanang palamuti na bigay pa ng kanyang ina, at sa painting na nakasabit sa dingding. May kakaibang kislap sa mga matang yon, isang kislap na hindi niya mawari kung ano. Sa hapagkainan, masaya ang kanilang kwentuhan. Ngunit ang bigat sa dibdib ni Sinag ay unti-unting bumabalik sa tuwing si Marikit ang nagsasalita. Ang sarap po talaga ng luto ninyo. Nay, walang kupas, sabi ni Marikit habang nagsasandok ng kanin sa plato ni Lino. Kaya nga po lalo kaming nag-aalala sa inyo eh. Kayo na lang po mag-isa dito. Ano ka ba naman, Kit? Sagot ni Sinag. Sanay na ako. At saka, nandyan naman si Aling Nena sa tapat kung may kailangan ako. Tumango si Marikit, ngunit may iba itong gustong patunguhan. Alam niyo po, Nay, napag-isip-isip lang po namin ni Lino. Para po sa kapakakanan ninyo. Medyo tumatanda na rin po kayo. Baka po mahirapan na kayo sa pag-aasikaso ng mga papeles, katulad po nitong sa bahay at lupa. Natigilan si Sinag. Tumingin siya kay Lino na biglang napayuko at naging abala sa paghihimay ng manok sa kanyang plato. Hindi ito makatingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sinag. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Dito na pumasok ang matamis, ngunit may pahiwatig na pagpupumilit sa boses ni Marikit.
Dahan-dahan nitong inilapag ang hawak na kubyertos at marahang hinawakan ng kamay ni Sinag na nakapatong sa mesa. Ang hawak nito ay malambing, ngunit para kay Sinag, may kaakibat itong lamig. Gusto lang po sana naming i-simplify ang lahat, Nay, para po hindi na kayo mamroblema. Kung sakali po, wag naman sana na may mangyari. Mas maganda po kung maayos na ang lahat para po sa seguridad ninyo, sa kapayapaan ng isip ninyo, para sa kapayapaan ng isip ko, o sa kapayapaan ng isip ninyo. Hindi napigilang itanong ni Sinag. Nagbago ang ekspresyon ni Lino. Naman, gusto lang naman naming makatulong. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Tila ba may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Bago pa man makasagot si Sinag, muling nagsalita si Marikit. Ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Siyempre po para sa inyo, Nay, mahal na mahal po namin kayo. Pagkatapos ng pananghalian, habang nag-aayos ng pinagkainan, inilabas ni Marikit ang isang brown folder mula sa dala nitong bag. Maingat niya itong ipinatong sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala. Nay, heto po pala, sabi nito sa malambing na tono. Pinahanda ko na po sa isang kaibigan kong abogado. Para po hindi na kayo mapagod. Tiningnan ni Sinag ang folder. Tila ba isa itong ahas na nakahandusay sa kanyang mesa, naghihintay ng tamang oras para manuklaw. Mekusem kwa dia, pagpapatuloy ni Marikit, lumipat sa wikang Vietnamese na madalas niyang gamitin kapag nais niyang magtunog na mas kaibig-ibig, isang wikang natutunan niya mula sa kanyang yumaong ina. Chila tutok toy mami, viu thương me, nên chúng con mới lo sa thế này. Formalidad lang po ito, Ma, dahil mahal ka namin, kaya nag-iingat lang kami ng ganito. Ngumiti si Sinag at tumango na lamang. Hinatid niya ang mag-asawa sa may pintuan. Niyakap siyang muli ni Marikit. Ngunit nang ito'y tumalikod na para sumunod kay Lino, sa isang saglit na paglingon nito sa kanya, nasulyapan ni Sinag ang isang bagay sa mga mata ng kanyang manugang. Isang kislap na malamig, walang emosyon at puno ng kalkulasyon. Isang kislap na agad ding nawala nang ngumiti itong muli at kumaway. Naiwan si Sinag na nakatayo sa may pinto, pinapanood ang papalayong sasakyan. Ang amoy ng adobo ay nanunuot pa rin sa hangin. Ngunit ang init ng isang masayang pananghalian ay napalitan ng panlalamig sa kanyang sikmura. Dahan-dahan siyang lumingon papasok sa kanyang tahanan at ang kanyang mga mata ay napako sa brown folder na nakapatong sa mesa. Ang lason ay hindi palaging mapait. Minsan, ito ay nakabalot sa pinakamatamis ng ngiti. Nang gabing iyon, hindi halos nakatulog si Sinag. Ang brown folder ay nanatili sa ibabaw ng mesa, tila isang pasyenteng naghihintay ng hatol. Bawat pag-ikot ng kamay ng lumang orasan sa dingding ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Ang dating payapang katahimikan ng kanyang tahanan ay nabahiran na ngayon ng pag-aalinlangan. Kinabukasan, matapos ang isang tasang kape na hindi man lang niya naramdaman ng init, hinarap niya ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ito. Hindi ito simpleng kasulatan. Malinaw na nakasaad. Sa itaas ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Deed of absolute sale. Binasa niya ang bawat linya, ang kanyang pangalan bilang vendor at ang mga pangalan ni Lino Roses at Marikit Castro Roses bilang vendee. Nakasaad doon na sa halagang hindi kapani-paniwalang napakaliit, voluntaryo niyang ipinagbibili at isinasalin sa kanila ang lahat ng karapatan sa bahay at lupa, ang lupaing pamana pa ng kanyang mga magulang, ang bahay na saksi sa bawat tawa at luha ng kanyang pamilya. Isang malamig na agos ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito pagsisimplify ng papeles. Ito ay pag-agaw. Ang matamis na ngiti ni Marikit at ang mga salitang "viu thương me" ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Ngunit ngayon, ang tunog nito ay hindi na lambing, kundi lason. Isinara niya ang folder. Ang puso niya'y tila pinipiga. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang tawag ni Marikit. Laging nangungumusta, laging nagpapaalala ng kanyang pagmamahal. Ngunit sa likod ng mga yon, palaging may mga nakatagong patibong. Nay, kamusta po? Kumain na po kayo? Bungad nito sa kabilang linya isang hapon. Nga po pala, Nay, naalala niyo po ba kung saan ninyo nailagay yung salamin niyo sa mata kahapon? Sabi po kasi ni Lino, hinahanap niyo raw po kanina. Napakunot ang noo ni Sinag. Ang salamin niya ay nasa ibabaw lang ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama, kung saan niya ito palaging inilalagay. Nandito lang anak. Hindi ko naman hinahanap. Ay talaga po ba, Nay? Nako, siguro po nalito lang si Lino. Alam niyo na, pagod sa trabaho. Sige po. Nay, ingat po kayo palagi ha. Pagkababa ng telepono, tiningnan ni Sinag ang kanyang salamin. Alam niyang hindi nagkamali si Lino. Alam niyang sinasadya ang mga tanong na yon. Unti-unti, sinusukat nila ang kanyang pag-iisip. Isang araw, dumaan si Lino mag-isa. Sabi niya'y may idadaan lang daw na ulam. Ngunit kakaiba ang kanyang mga kilos. Hindi ito mapakali at hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Habang nagtitimpla si Sinag ng kape sa kusina, narinig niya itong may kausap sa telepono sa sala. Ang boses ay pabulong. Kit, hindi ko yata kaya to. Narinig niyang sabi ni Lino. Hindi naman makakalimutin si nanay. Paano kung mahalata niya? Sandaling katahimikan. Oo, alam ko. Alam ko kailangan natin to. Pero parang mali eh. Mabilis na lumabas si Sinag mula sa kusina, dala ang kape. Lino anak, sinong kausap mo? Gulat na napalingon si Lino at dali-dali niyang ibinaba ang telepono. Wala po nay. Sa opisina lang po. May tinatanong lang. Pawis na pawis ang kanyang noo. Ngumiti lang si Sinag, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ganun ba? Sige, inumin mo na tong kape mo at baka lumamig. Nang hapong yon, pag-alis ni Lino, mas matindi ang bigat sa dibdib ni Sinag. Hindi na ito simpleng pagdududa. Ito na ay isang masakit na katiyakan. Mayroon silang ginagawang masama. At ang sarili niyang anak ay kasama dito. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa sala, may isang bagay na nahagip ang kanyang mata sa ilalim ng sofa, sa mismong pwesto kung saan madalas umupo si Marikit. Isang maliit na itim na bagay. Kinuha niya ito. Isa itong maliit na digital voice recorder. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. May maliit na pulang ilaw na bahagyang kumikislap dito. Naka-on. Nanginginig ang mga daliri niyang pinindot ang stop button. Umupo siya sa sofa at sa katahimikan ng gabi, pinindot niya ang play. Narinig niya ang sarili niyang boses na tinatanong si Lino kanina kung sino ang kausap nito. Sumunod ang boses ni Lino na halatang ninenerbiyos. At bago iyon, ang usapan nila tungkol sa kape. Bawat salita, bawat paghinga, nakakulong sa maliit na apararatong iyon. Napapikit si Sinag. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi na lamang ang kanyang ari-arian ang kanilang tinatarget. Kino-question na nila ang kanyang pag-iisip. Nag-iipon sila ng ebidensya laban sa kanya. Ang pagmamahal na inaakala niya ay isa palang malaking pagtatanghal. Ang pag-aalala ay isa palang bitag. Naramdaman niya ang matinding kirot ng isang inang pinagtaksilan. Gusto niyang ibato ang recorder sa pader hanggang sa madurog ito. Gusto niyang sumigaw. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, isang boses ang nanaig sa kanyang isipan. Ang boses ni Ricardo. Maging matatag ka, Sinag ko. Matalino ka. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tinitigan niyang muli ang recorder. Ito ang armas nila laban sa kanya. Ngunit ngayon,
Nasa kanyang mga kamay na ba ito? Hindi niya ito sinira. Hindi niya ito binura. Dahan-dahan siyang tumayo, naglakad patungo sa kanyang silid at binuksan ang lumang baul kung saan niya itinatago ang mga mahahalagang alaala ni Ricardo. Maingat niyang inilagay ang recorder sa tabi ng mga lumang sulat at litrato. Itinago niya ito, hindi bilang simbolo ng kataksilan, kundi bilang unang piraso ng kanyang sariling ebidensya. Sige, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bagong tuklas na determinasyon. Tingnan natin kung ano talaga ang binabalak ninyo. Ilang araw ang lumipas na tila may naglalakad sa bubog sa loob ng bahay sa Baryo Pag-asa. Si Sinag ay naging mas mapagmasid, mas tahimik. Hindi na niya hinahanap ang pagmamahal sa bawat kilos ng kanyang mga anak. Sa halip, hinahanap niya ang katotohanan. Ang brown folder ay nakatago na sa ilalim ng kanyang mga damit sa aparador. Ngunit ang bigat nito ay parang batong nakapasan sa kanyang balikat. Isang Huwebes ng umaga, habang nagdidilig siya ng mga rosas sa hardin, biglang tumunog ng malakas ang telepono sa loob ng bahay. Ang sunod-sunod nitong pagriring ay tila may dalang pagmamadali at masamang balita. Nag-aalangang pumasok si Sinag, pinunasan ng kamay sa kanyang duster at sinagot ang tawag. "Hello, Nanay!" Isang humahagulgol na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Boses ni Marikit, basag at puno ng pagkasindak. "Nay, tulong po!" Agad na kinabahan si Sinag. "Marikit? Anak, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nasaan si Lino?" Si Mama po," sabi ni Marikit sa pagitan ng mga hikbi. "Nasa ospital po kami ngayon dito sa probinsya. Inatake po siya sa puso. Nay, kailangan daw po siyang operahan agad-agad." Napatigil sa paghinga si Sinag. Ang balae niyang si Aling Milagros. "Diyos ko po, kumusta na siya?" "Ano ang sabi ng doktor?" "Critical daw po, Nay. Critical. Kailangan na kailangan po ng malaking pera para sa operasyon. Para sa down payment pa lang po. Wala po kaming ganoong kalaking pera ngayon. Nay, hindi ko po alam ang gagawin ko. Ayokong mawala si Mama." Ang pag-iyak ni Marikit ay lalong lumakas, sapat na para madurog ang puso ng sino mang makakarinig. Sa kabila ng kanyang mga hinala, naramdaman ni Sinag ang kirot ng pag-aalala. Paano kung totoo ito? Paano kung sa pagkakataong ito, hindi sila nagsisinungaling? Ang buhay ng isang tao ang nakataya. Magkano ba ang kailangan? Tanong ni Sinag. Ang boses ay bahagya ng nanginginig. "Nay, malaki po. Ang tanging paraan lang po na naisip namin, yung bahay. Kung maisasanla po natin o maibebenta, Nay, yun lang po ang pag-asa para masalba si Mama. Nay, parang awaan niyo na po. Tulungan niyo kami." Ang bahay. Bumalik na naman sila sa bahay. Sa kabilang banda, sa apartment kung saan tumatawag si Marikit, malayo siya sa gulo ng isang ospital. Nakaupo siya sa kanilang sofa. Ang isang kamay ay may hawak sa telepono, habang ang isa ay nakatakip sa kanyang bibig para magtunog na mas garalgal ang kanyang pag-iyak. Nakatayo hindi kalayuan sa kanya si Lino, nakatalikod. Nakasandal ang kanyang noo sa malamig na pader. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Pinakikinggan niya ang bawat salitang binitiwan ng kanyang asawa. Bawat hikbi, bawat pagsusumamo, isang perpektong pag-arte, at siya ay kasabwat dito. Malito, sigaw ng isang bahagi ng kanyang isipan. "Diyos ko, anong ginagawa natin?" Naramdaman niya ang pagduduwal, ang imahe ng kanyang ina na buong buhay ay walang ibang ginawa, kundi ang mahalin siya, ay sumugat sa kanyang konsensya. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya ang mga banta ng mga pinagkakautangan ni Marikit, ang takot sa mga mata ng kanyang asawa, at ang pangako ng isang maginhawang buhay kapag nakuha na nila ang bahay. Napapikit siya ng mariin.
Para rin naman to sa kinabukasan namin. Kinukumbinsi niya ang sarili. Hihingi na lang ako ng tawad kay nanay. Pagkatapos, maiintindihan din niya. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang hindi. Alam niyang sa oras na ito, isang bagay na napakahalaga sa pagitan nila ng kanyang ina ang tuluyan ng mababasag. Nay, naririnig niyo po ba ako? Nay, please. Patuloy ng boses ni Marikit sa kabilang linya. Nabalik sa kasalukuyan si Sinag. Ang kanyang isip ay naglalaban. Ang kanyang puso, bilang isang ina at biyenan, ay gustong maniwala, gustong tumulong. Ngunit ang kanyang isip, na binigyan na ng babala ng mga naunang pangyayari, ay sumisigaw ng pag-iingat. Sige, sige anak, umuwi kayo dito. Mag-usap tayo. Sabi na lang niya. Ang boses ay pagod at walang sigla. Hindi nagtagal. Isang sasakyan ang humarurot papasok sa kanilang bakuran. Halos sabay na bumaba sina Lino at Marikit. Ang mga mata ni Marikit ay namumula at namumugto. Tila totoong galing sa walang tigil na pag-iyak. Si Lino naman ay hindi makatingin sa kanya. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala o sa pagkakasala. Nay, salamat po. Sabi ni Marikit at niyakap siya. Walang salitang lumabas mula sa bibig ni Lino. Sa loob ng bahay inilabas ni Marikit ang parehong brown folder, ngunit ngayon ay may kasama na itong ballpen. Inilatag niya ito sa mesa. Nay, heto na po. Pinadala na po ng abogado yung kopya. Kailangan lang po ng pirma ninyo para maipasok na po namin agad sa bangko. Bawat minuto po mahalaga para kay Mama. Ang eksena ay tila isang masamang panaginip na umuulit. Si Lino ay nakatayo sa likod ni Marikit. Ang tingin ay nakapako sa sahig. Lino, tawag ni Sinag. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat. Tumingin ka sa akin, anak. Dahan-dahang itinaas ni Lino ang kanyang ulo. Sa kanyang mga mata, nakita ni Sinag ang lahat, ang pag-aalinlangan, ang hiya, ang sakit. Ngunit sa huli, tumango ito ng marahan, isang senyas ng pagsang-ayon sa ginagawa ng kanyang asawa. Pirmahan niyo na po, ma. Pakiusap ni Lino. Ang boses ay halos hindi marinig. Kailangan po talaga. Para po kay Tita Milagros. Itinulak ni Marikit ang folder at ang ballpen sa harap ni Sinag. May Kidia. Sign it, ma'am. Cue me convoy. Please save my mother. Tinitigan ni Sinag ang papel. Deed of Absolute Sale. Ang pangalan niya. Ang pangalan nila. Pagkatapos ay tinitigan niya ang mga mukha sa kanyang harapan. Ang mukha ng kanyang manugang na puno ng desperasyon at ang mukha ng kanyang kaisa-isang anak na puno ng pagsusumamo. Ang kanyang kamay ay kinuha ang ballpen. Naramdaman niya ang lamig ng plastik nito. Itinaas niya ito. Ang dulo ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa papel. Ang kamay niya ay nanginginig. Ang buong kinabukasan ng pamanang ipinaglaban nila ni Ricardo ay nakasalalay sa isang pagguhit ng tinta. Ang dulo ng ballpen ay nakatapat na sa linya kung saan ilalagda ang pangalan ni Sinag Roses. Ang itim na tinta ay tila isang bangin at ang kanyang pirma ang magiging huling hakbang patungo sa pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Tumingala siya. Ang mga mata ni Marikit ay nag-aapoy sa pag-aabang. Ang mga mata ni Lino ay nagmamakaawa. Ngunit hindi para sa kanya, kundi para sa kagustuhan ng asawa nito. Sa isang saglit, ang lahat ay tumahimik. Nawala ang paghagulgol ni Marikit. Nawala ang kaba sa dibdib ni Lino. Ang tanging narinig ni Sinag ay ang malinaw na tinig ng kanyang yumaong asawa sa kanyang alaala. Huwag kang padadaig sa takot, Sinag ko. Ang ating tahanan ay hindi lamang gusali. Ito ang ating dangal. Dangal. Dahan-dahan, ibinaba ni Sinag ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Hindi ito gumawa ng malakas na tunog, ngunit sa katahimikan ng sala, ang kalansing nito ay kasing lakas ng isang kulog.
Hindi, mahinang sabi niya. Nawala ang pag-aalala sa mukha ni Marikit. Napalitan ito ng pagkalito. At pagkatapos, ng hindi maitagong inis. Po? Anong sabi niyo? Nay? Hindi ko pipirmahan, ulit ni Sinag. Sa pagkakataong ito, ay mas malakas na mas buo. Tumingin siya ng diretso sa kanila. Kailangan ko munang mag-isip. Kailangan kong pag-aralan itong mabuti. Doon, sa isang iglap, bumagsak ang maskara ni Marikit. Ang kanyang matamis na ngangiti ay naglaho at ang kanyang boses ay naging matalas. Mag-isip! Nay, namamatay na po si Mama. Anong oras pa po ba ang kailangan nyo para mag-isip? Pirma lang yan, bakit pinapahirapan nyo pa? Marikit! Saway ni Lino, gulat sa biglaang pagbabago ng asawa. Agad siyang lumingon kay Sinag at pilit nang ngumiti. Naku! Nay, pagpasensyahan nyo na po. Desperado lang po talaga kami. Sige po. Kung kailangan nyo po ng oras, bibigyan po namin kayo. Mabilis niyang hinawakan sa braso si Marikit, na masama pa rin ang tingin kay Sinag. Tara na, Kit. Hayaan muna natin si Nanay. Hinila ni Lino palabas ang kanyang asawa. Bago sila tuluyang makalabas, narinig pa ni Sinag ang pabulong na ngunit galit na sabi ni Marikit. Bakit mo ako pinigilan? Malapit na. Nang magsara ang pinto at umalis ang kanilang sasakyan, doon palang bumagsak sa isang upuan si Sinag. Ang kanyang mga binti ay tila naubusan ng lakas, ngunit sa kabila ng panghihina, may isang bagong damdamin na umusbong sa kanyang puso. Determinasyon. Ngayon, sigurado na siya. Ang pagkakasakit ni Aling Milagros ay isang kasinungalingan. Ang lahat ay isang malaking pag-arte. At sila ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Nang gabing iyon, hindi natulog si Sinag sa pag-iyak. Sa halip, umupo siya sa kanyang tumba-tumba sa harap ng litrato ni Ricardo na kuha noong kanilang silver wedding anniversary. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ng kanyang asawa. Ricardo, bulong niya habang hinahaplos ang salamin ng picture frame. Tama ka. Kailangan kong lumaban. Hindi para sa akin, kundi para sa ating dalawa. Para sa lahat ng pinaghirapan natin. Tumingin siya sa paligid ng bahay. Hindi ko hahayaang makuha nila ito sa ganitong paraan. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong maging matalino. Kinabukasan, may ginawa siyang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya. Kinuha niya ang kanyang lumang address book at hinanap ang numero ng isang dating kaibigan ng kanyang asawa, si Attorney David Reyes. Nagdalawang isip siya saglit, pagkatapos ay pinindot ang mga numero sa telepono. Attorney Reyes? Si Sinag Rochas po ito, asawa ng yumaong si Ricardo. Oh, Sinag! Napatawag ka? Kumusta ka na? Masiglang bati sa kabilang linya. Mabuti naman, David. Medyo abala lang. May itatanong lang sana akong legal, kung okay lang, para sa isang kaibigan ko. Sige, ano yon? Ganito kasi, yung kaibigan ko may edad na. Gusto siyang papirmahin ng mga anak niya sa isang deed of absolute sale para sa bahay niya. Ang dahilan, para daw mas mapadali ang lahat. Ano ba ang implikasyon nito? Nag-iingat na tanong ni Sinag. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado. Sinag, sabihin mo sa kaibigan mo, kapag pinirmahan niya yan, wala na siyang karapatan sa ari-arian niya. Kahit isang pako sa dingding. Kahit pa sabihin ng mga anak na aalagaan siya habang buhay, sa mata ng batas, hindi na niya pag-aari ang bahay. Mahirap yan baliktarin. At sabihin mo rin sa kanya, kung may duda siya, mag-ingat siya ng husto. Ang mga salitang mag-ingat siya ng husto ay tumatak sa isip ni Sinag. Pagkababa ng telepono, alam na niya ang kanyang susunod na gagawin. Naalala niya ang mga tanong ni Marikit tungkol sa kanyang pagiging makakalimutin. Ang recorder na itinago niya. Alam niyang iyon ang susunod na armas na gagamitin nila laban sa kanya. Ang kanyang pag-iisip.
Kailangan niyang maunahan sila. Kinabukasan ng umaga, sumakay siya ng bus patungo sa kabilang bayan, kung saan walang nakakakilala sa kanya. Naghahanap siya ng isang maliit ngunit respetadong diagnostic clinic. Pumasok siya at buong tapang na lumapit sa reception. "Magandang umaga. Gusto ko sanang magpa-assess," sabi niya. "Isang comprehensive psychological and cognitive assessment. Gusto kong malaman kung nasa tamang pag-iisip pa ba ako." Ang doktor na humarap sa kanya ay isang babaeng nasa mga 40. May mabait na mukha. Matapos ang ilang oras ng mga pagsusulit, mga tanong tungkol sa memorya, logic at pag-unawa, umupo itong muli sa kanyang harapan. Hawak ang resulta. Tinitigan siya ng doktor ng may paghanga. "Mrs. Roses," simula nito, "base po sa lahat ng resulta ng tests na ginawa natin, ang masasabi ko lang po ay, ang isip at pag-unawa ninyo ay lubos na malinaw at mas matalas pa kaysa sa maraming tao sa inyong edad." Isang nginang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Iniabot ng doktor sa kanya ang isang folder na naglalaman ng opisyal na medical certificate na may pirma at selyo. Hinawakan ito ni Sinag. Ang papel ay magaan, ngunit para sa kanya, ang bigat nito ay katumbas ng isang kalasag. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. At sa kanyang mga kamay, hawak na niya ang kanyang unang sandata, ang Baryo Pag-asa, na dati kanlungan ng masasayang alaala, para kay Sinag ay unti-unting naging isang lugar ng pagkailang. Ang dating masiglang "Magandang umaga po, Aling Sinag," mula sa mga kapitbahay ay napalitan ng mga pilit na ngiti at mga tinging puno ng awa. Nararamdaman niya ang kanilang mga mata sa kanyang likuran, sinusundan ng mga bulungang namamatay sa tuwing siya'y lilingon. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, dumaan si Aling Nena, ang kanyang pinakamalapit na kapitbahay. "O Sinag, napakasipag mo naman," bati nito, ngunit may kakaiba sa tono nito. May pag-aalangan. "Mag-iingat ka sa init, ha? Baka kung mapaano ka." "Salamat, Nena. Sanay na ako," nakangiting sagot ni Sinag. "Ano, kung may kailangan ka o kung may hinahanap kang gamit na hindi mo makita, tawagin mo lang ako, ha?" Dagdag pa ni Aling Nena, ang mga matay puno ng habag. Tumagos sa puso ni Sinag ang mga salitang yon, alam na niya. Nakarating na sa kanila ang lason. Nagsimula ng ikalat ni Marikit ang mga binhi ng kasinungalingan na siya ay nagiging ulyanin na. Imbes na masaktan, isang malamig na determinasyon ang lalong tumibay sa kanyang dibdib. Ngumiti na lamang siya. "Salamat, Nena. Maaasahan ka talaga." Ang digmaan ay hindi na lamang sa loob ng kanyang bahay. Opisyal na itong lumabas sa kanilang komunidad. Ang pagbisita ni Marikit ay naging mas madalas, ngunit hindi na ito nagdadala ng prutas o matatamis na salita. Nagdadala ito ng kaguluhan, nakabalot sa kunwaring pag-aalaga. "Naitulungan ko na po kayong hanapin yung salamin niyo," sabi nito isang hapon, habang si Sinag ay nagbabasa ng dyaryo. "Hindi ko hinahanap ang salamin ko, Kit. Suot ko nga, oh," kalmadong sagot ni Sinag. "Ay, oo nga po pala," tatawa si Marikit. "Nako, ako yata ang nagiging makakalimutin. Sabi niyo po kasi kanina sa telepono, hindi niyo makita." Hindi tumawag si Sinag kay Marikit ng araw na yon. Minsan, habang nagluluto si Sinag ng tanghalian, pumasok si Marikit sa kusina. "Nay, ang bango naman yan. Pero teka po, hindi po ba kayo nakapagluto na kaninang umaga? May nakita po kasi akong nakasalang na kanin sa rice cooker kanina. Tutong na po." Tiningnan ni Sinag ang rice cooker. Sarado ito at malamig. Hindi siya nagsaing kaninang umaga. Alam niyang si Marikit ang nagsaing nito at hinayaan lang para magmukha siyang pabaya. Sa halip na makipagtalo, tumango na lang si Sinag.
Ganoon ba? Naku, salamat sa paalala anak. Siguro nga'y napapagod na ako. Bawat kasinungalingan, bawat patibong, tinutugunan niya ng kalmadong pagtanggap sa labas, habang sa loob, itinatala ng kanyang isipan ang lahat. Isang listahan ng mga kasalanan. Si Lino naman ay tuluyan ng naging anino. Dumadaan na lang ito para mag-iwan ng groceries sa pintuan. Hindi na ito pumapasok. Kung magkasalubong man sila sa tarangkahan, yuyuko lang ito at magmamadaling umalis. Ang dating malambing niyang anak ay hindi na makatingin sa kanya ng diretso. Ang pagkakasala ay isang pader na itinayo nito sa pagitan nilang mag-ina. Isang gabi, may ideyang pumasok sa isip ni Sinag. Kinuha niya ang voice recorder na nakuha niya noon mula sa ilalim ng sofa. Pinag-aralan niya itong mabuti. Pagkatapos, inilagay niya ito sa bulsa ng kanyang duster. Kinabukasan tumawag si Marikit, gaya ng inaasahan. Nay, pupunta po ako dyan mamaya. May dala po akong merienda. Sige anak, maghihintay ako, sagot ni Sinag. Bago pa dumating si Marikit, maingat niyang inilagay ang recorder sa ilalim ng punda ng maliit na unan sa sofa. Itinago ito, ngunit sinigurong malinaw pa ring makakakuha ng tunog. Pagkatapos ay pinindot niya ang record. Dumating si Marikit na may dalang ensaymada. Umupo ito sa tapat ni Sinag, malapit sa unan. Nay, naalala niyo po ba yung usapan natin last week? Panimula ni Marikit. Yung tungkol po sa papeles ng bahay? Sabi niyo po kasi noon, payag na kayo. Nakalimutan niyo lang po kung saan niyo nailagay yung ballpen ninyo. Hindi nagsalita si Sinag. Alam niyang isa itong bitag. Nagpatuloy si Marikit. Ang kanyang boses ay lalong pinlambing, puno ng kunwaring pag-aalala. Tapos po, kahapon, tinawagan niyo po ako. Sabi niyo po, Kit, dalhin mo na ulit yung papeles, nakahanda na ako. Kaya po ako nandito ngayon. Nay, para po matapos na natin at hindi na po sumakit ang ulo ninyo. Bawat salita ay isang karayom. Maingat na itinusok sa hangin, naghihintay na tumama. Ito ang pagkakataon kung saan inaasahan niyang magagalit si Sinag, magde-deny at magmumukhang nalilito. Eksakto ang mga reaksyon na gusto niyang makuha sa recording. Ngunit si Sinag ay nanatiling kalmado. Dahan-dahan siyang tumingin mula sa dyaryo patungo sa mga mata ng kanyang manugang. Ganoon ba anak? Mahinahon niyang sabi. Pasensya ka na, pero hindi ko matandaan na sinabi ko ang mga yan. Isang saglit na pagkunot ng noo ang dumaan sa mukha ni Marikit bago ito muling napalitan ng isang mapag-unawang ngiti. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Sinag. Naku, Nay, yan po mismo ang sinasabi ko sabi niya. Ang boses ay tila nag-aalalang bulong. Medyo nagiging malilimutin na po talaga kayo. Huwag po kayong mag-alala. Normal lang po yan. Kaya nga po kami nandito ni Lino para tulungan kayo. Ang bawat salita ni Marikit ay perpektong nakalkula, isang patibong na kung saan anumang sagot ni Sinag ay magiging patunay lamang ng kanyang lumalalang kondisyon. Ngunit sa halip na kumontra, tinapik lang ni Sinag ang kamay ni Marikit na nakapatong sa kanya. Salamat sa iyong pag-aalala, Kit. Tunay ngang mapalad ako sa inyo. Oh, sige na. Kainin mo na yang ensaymada mo at baka lumamig. Ang pag-iwas ni Sinag sa komprontasyon ay mas lalong ikinainis ni Marikit. Ngunit hindi niya ito ipinahalata. Napilitan itong nangumiti at kumuha ng ensaymada. Habang sila'y kumakain sa katahimikan, biglang tumunog ang telepono ni Marikit. Isang modernong ringtone na tila sumisigaw at nanggugulo sa kapayapaan ng lumang bahay. Tiningnan ni Marikit ang screen ng kanyang telepono at sa isang iglap nawala ang lahat ng pagkukunwari sa kanyang mukha. Napalitan ito ng iritasyon at takot. Agad siyang tumayo. Excuse me po muna. Nay, sabi niya. Pilit na ibinabalik ang nangiti.
Importante lang po ito. Galing sa opisina. Sagutin ko lang po sa labas. Pumunta si Marikit sa may veranda. Iniisip na sapat na ang layo niya para hindi marinig. Ngunit si Sinag, na ang pandinig ay tila mas tumalas pa sa mga nagdaang araw, ay nanatiling nakaupo, nakikinig. At sa ilalim ng unan sa sofa, ang maliit na recorder ay patuloy na umiikot. Kinukuha ang lahat. Narinig ni Sinag ang pabulong na ngunit galit na boses ni Marikit. Ano na naman? Sinabi ko nang ginagawan ko ng paraan, di ba? Bigyan mo pa ako ng oras. Sandaling katahimikan. Oo, malapit na. Huwag mo akong tinatakot. Alam ko ang ginagawa ko. Konting tiis na lang. Sumunod ang isa pang sandali ng pakikinig. At pagkatapos, ang boses ni Marikit ay lalong bumaba. Naging isang bulong na puno ng lason at galit sa wikang Vietnamese na inaakala niyang hindi maiintindihan ng biyenan. Kuchotoy, tem toy dyan, sabdok roy. Kon mo dyanay kung dawhang toy tung. Bigyan mo pa ako ng panahon, malapit na. Mas matigas ang ulo ng matandang to kaysa sa inaakala ko. Pagkatapos ng tawag, pumasok muli si Marikit sa sala. Ang mukha ay naibalik na sa dati nitong pagkamaamo. Naku Maku, pasensya na po ulit, Nay. Mga problema lang po sa trabaho. Tumango lamang si Sinag. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit puno ng kaalaman. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin si Marikit. Pagkaalis nito, dahan-dahang kinuha ni Sinag ang recorder mula sa ilalim ng unan. Pinindot niya ang stop at pagkatapos ay play. Narinig niya ang buong pag-uusap, ang mga kasinungalingan ni Marikit tungkol sa kanilang usapan, ang mahinahon niyang mga sagot, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang tawag sa telepono. Hindi na lamang ito tungkol sa bahay, hindi na lamang ito pakanan nilang mag-asawa. May iba pa. May naguutos kay Marikit, may humahabol sa kanya. At ngayon, hawak ni Sinag ang patunay. Isang Biyernes ng hapon, si Sinag ay nasa kanyang silid, abala sa pag-aayos ng mga lumang damit sa aparador, nang bigla siyang makarinig ng malakas na kalabog mula sa sala. Ang pinto ay bumukas ng walang paalam. Sumunod ang mga boses ni Lino at Marikit. Ngunit hindi ito ang kanilang karaniwang tono. Ito ay puno ng galit at pag-aakusa. Dahan-dahang lumapit si Sinag sa pinto ng kanyang kwarto. Iniwan itong bahagyang nakaawang. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Alam niyang ito na. Hanggang kailan mo ba ako lolokohin, Marikit? Sigaw ni Lino. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Sinag na taasan ng boses ng kanyang anak ang asawa nito. Sabi mo para sa investment. Sabi mo para sa negosyo. Pero kanina, may tumawag sa opisina. Hinahanap ka. Naniningil. Sugal pala yan. Lahat ng to dahil sa sugal. Tumahimik ka nga, Lino. Baka marinig ka ng nanay mo. Ganting sigaw ni Marikit. Ang boses ay nanginginig sa galit. Wala akong pakialam kung marinig niya. Sawang-sawa na ako sa pagsisinungaling. Para akong ginagawang tanga. Minahal kita, Marikit, pinagkatiwalaan kita. Pati nanay ko, dinamay mo pa sa kalokohan mo. Sa kanyang silid, napahawak si Sinag sa kanyang bibig para pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Sugal. Kaya pala ganoon na lamang ang kanilang desperasyon. Anong gusto mong gawin ko? Ha? Humagulgol si Marikit. Ang galit ay napalitan ng pagmamakaawa. Akala mo ba ginusto ko to? Nagsimula lang sa maliit, Lino. Pangaliw lang. Pero lumaki. Hindi ko na napigilan. At ngayon, kung hindi tayo makakabayad, papatayin nila ako. Papatayin nila tayo. Doon na napaupo si Lino sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay napasabunot sa sariling buhok. Ang kanyang mga balikat ay nanghihinang gumuho. Gaano kalaki ang utang mo? Tanong niya. Ang boses ay basag na. Malaki. Umiiyak na sagot ni Marikit. Mas malaki pa sa kaya nating bayaran sa buong buhay natin. Lino, yung bahay.
Yung bahay na lang ni nanay ang tanging pag-asa natin. Kapag nakuha natin yon, mababayaran ko sila. Makakapagsimula tayo ulit. Malinis, walang utang. Magiging maayos din ang lahat. Maniwala ka sa akin. Lumapit si Marikit at lumuhod sa harap ni Lino. Niyakap ang mga binti nito. Lino, mahal, tulungan mo ako. Huling-huli na to. Pagkatapos nito, magbabago na ako. Pangako. Paano pa kita paniniwalaan? Halos pabulong na sabi ni Lino. Sinira mo ang lahat, Kit. Sinira mo ang tiwala ko. Sinira mo ang relasyon namin ni nanay. Maayos natin yun. Kapag may pera na tayo, mabibigay natin sa kanya ang lahat. Aalagaan natin siya. Iyon naman ang mahalaga. Di ba? Ang mahalaga ay magkakasama tayo. Sa loob ng kanyang silid, si Sinag ay nakasandal sa malamig na pader. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Hindi ito dahil sa pera, hindi ito dahil sa bahay. Ito ay dahil sa katotohanang ang kanyang anak, ang kaisa-isa niyang anak, ay naging kasangkapan sa isang masalimuot na kasinungalingan para pagtakpan ang isang madilim na lihim. Ang pagmamahal na inaasahan niya ay naging isang transaksyon lamang. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang bagong damdamin ang lumitaw. Isang nakapangingilabot na kalinawan. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pagmamadali, ang pananakot, ang pag-arte. Habang nagpapatuloy ang pag-iyak at pagsusumbatan sa sala, may isang bagay na ginawa si Sinag. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone mula sa ibabaw ng kanyang tokador. Hindi ito smartphone, ngunit meron itong isang simpleng function, voice recorder. Tahimik niyang pinindot ang record button. Itinapat niya ang mikropono ng telepono sa siwang ng pinto. Malinaw na malinaw niyang narinig ang pag-amin ni Marikit, ang pagtangis ni Lino, ang bawat salitang naglantad sa kanilang buong plano. Nang sa wakas ay tumahimik na sila at nagpasya ng umalis, nanatili si Sinag sa kanyang silid, hindi gumagalaw. Narinig niya ang pagsara ng pinto, ang pag-andar ng sasakyan, at ang unti-unting paglalaho nito sa di kalayuan. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay nang pinindot niya ang stop sa kanyang cellphone. Pinakinggan niya ang isang bahagi ng recording. Malinaw. Walang kaduda-duda. Ito ang ebidensyang wawasak sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Ito ang katotohanang magpapalaya sa kanya. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng aparador. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na isang naguguluhang ina o isang natatakot na matanda. Ang kanyang mga mata, bagamat namumugto sa pag-iyak, ay mayroon ng bagong kislap, isang kislap na hindi takot o kalungkutan, kundi isang malamig at matigas na determinasyon. Ang laban ay nagbago na ng anyo. Hindi na ito para ipagtanggol lamang ang isang bahay. Ito na ay para bawiin ang kanyang dangal at bigyan ng leksyon ang mga taong sumira sa pinakasagradong tiwala sa mundo, ang tiwala ng isang ina. Kinabukasan, ang bahay ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Hindi na ito ang payapang katahimikan na dating nagbibigay ng ginhawa kay Sinag. Ito ay ang katahimikan pagkatapos ng isang bagyo, kung saan ang lahat ay wasak at nagbago na ng anyo. Ang sakit ng pagtataksil ay sariwa pa, ngunit sa ilalim nito, mayroon ng isang matatag na pundasyon ng desisyon upang takasan ang mga ala-alang sumisiksik sa bawat sulok ng sala. Nagpasya si Sinag na harapin ang isang gawaing matagal na niyang ipinagpapaliban, ang pag-aayos ng lumang baul ni Ricardo na nakatago sa bodega. Kailangan niya ng isang bagay na magpapaalala sa kanya kung ano talaga ang ipinaglalaban niya. Ang bodega ay amoy alikabok at lumang panahon. Dahan-dahan niyang binuksan ang mabigat na takip ng baul na gawa sa kamagong. Ang bumungad sa kanya ay ang kanilang nakaraan, nakatiklop at maingat na nakatago. Kinuha niya ang unang bagay na nasa ibabaw,
ang barong na suot ni Ricardo noong ikasal ang kanilang anak na si Lino. Hinaplos niya ang pinong tela. Naalala niya ang pagmamalaki sa mga mata ng kanyang asawa noong araw na yon, ang mga pangarap nito para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isa-isa niyang inilabas ang mga laman ng baul, mga luma nilang litrato noong sila'y magkasintahan pa, nakasuot ng bell-bottoms at polo na may malalaking kwelyo, mga liham pag-ibig na isinulat sa maninipis na papel. Ang tinta ay medyo kupas na, ngunit ang mga salita ay nananatiling buhay. Bawat bagay ay isang patak ng alaala, isang piraso ng pundasyon ng tahanang ngayon ay pinag-aagawan. Habang papalalim ang kanyang paghahalongkat, may isang folder na nakasingit sa ilalim ng mga damit ang kanyang napansin. Hindi ito luma tulad ng iba. Isa itong ordinaryong brown folder, katulad ng folder na laging dala ni Marikit. Kinabahan siya ng bahagya habang kinukuha ito. Nang buksan niya ito, hindi mga titulo o papeles ng bahay ang kanyang nakita. Ang laman nito ay mga resibo. Mga resibo ng donasyon mula sa isang maliit na bangko sa bayan na nakapangalan kay Ricardo Roses. Ang lahat ng resibo ay para sa isang pangalan, Hiraya Foundation, Inc. Napakunot ang noo ni Sinag. Hindi pamilyar sa kanya ang pangalang iyon. Hindi kailanman nabanggit ni Ricardo ang tungkol dito. Tiningnan niya ang mga petsa. Ang mga donasyon ay buwan-buwan, hindi malaki ang halaga, ngunit tuloy-tuloy, sa loob ng halos 10 taon hanggang sa mga huling araw, bago ito pumanaw. Sa likod ng mga resibo, may isang sobreng nakatago. Nakasulat sa labas ang kanyang pangalan. Para sa aking Sinag, ang sulat kamay ni Ricardo. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob ay isang liham. Sinag ko mahal, kung nababasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. At marahil, natagpuan mo na ang aking munting sikreto. Huwag kang mag-alala. Hindi ito babae. Isang mahinang tawa ang kumawala sa bibig ni Sinag sa kabila ng kanyang mga luha. Ang Hiraya Foundation ay isang maliit na ampunan sa kabilang bayan. Nagsimula ito sa tulong ng isang dating kaibigan. Minsan, noong napadaan ako roon, nakita ko ang mga bata. Mga batang walang kinagisnang magulang, walang matatawag na tahanan. At naisip kita. Naisip ko ang ating pamilya. Naisip ko kung gaano tayo pinalad na magkaroon ng isang bubong na masisilungan at isang hapag na may pagkain. Buwan-buwan, nagbibigay ako ng kaunti mula sa aking pensyon. Hindi malaki, pero sana'y nakakatulong. Ito ang aking munting paraan ng pasasalamat sa lahat ng biyayang natanggap natin. Mayroon akong isang malaking pangarap. Sinag, isang pangarap na hindi ko na yata maisa sa katuparan pa. Sana, balang araw, ang bahay natin, ang ating paraiso, ay hindi lamang maging tahanan para sa ating mga apo. Sana, sa anumang paraan, ito rin ay maging isang lugar na nagbibigay ng pag-asa. Nagmamahal, ang iyong Ricardo. Tuluyan nang bumuhos ang mga luha ni Sinag, ngunit hindi na ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pag-unawa, ng pagmamahal, at ng isang bagong tuklas na layunin. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib. Ang bahay na ito, hindi lamang ito isang ari-arian na kailangang protektahan mula sa kasakiman. Ito pala ay sisidlan ng isang pangarap, isang di natupad na misyon. Sa isang iglap, ang lahat ay naging malinaw. Ang kanyang laban ay hindi na lamang tungkol sa nakaraan, sa mga alaala nila ni Ricardo. Ito na ngayon ay tungkol sa hinaharap, sa mga pangarap na iniwan nito para sa kanya. Ang plano na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ay hindi na lamang isang paraan ng pagganti. Ito na ngayon ay isang paraan ng pagtupad, isang paraan upang gawing mas makabuluhan ang kanilang pamana. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi para pakinggan ang recording ng mga kasinungalingan, kundi para maghanap.
Dahan-dahan niyang tinipa ang mga salita sa search engine, Hiraya Foundation. Lumabas ang isang simpleng website na may mga litrato ng mga batang nakangiti. Nakita niya ang address at ang numero ng telepono. Isang plano, isang mas malaki at mas makabuluhang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na magbibigay ng tunay na kahulugan sa salitang tahanan at pamana. Lumipas ang isang linggo ng nakabibinging katahimikan. Walang tawag, walang pagbisita. Para kay Sinag, ito ay isang biyaya, isang pagkakataon para buuin ang kanyang plano at patatagin ang kanyang kalooban. Ngunit alam niyang ang katahimikang ito ay hindi magtatagal. Ito ang katahimikan bago ang huling bugso ng unos. Isang hapon, habang nagkakape siya sa may bintana, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanyang tarangkahan. Bumaba sina Lino at Marikit. Ngunit hindi sila nag-iisa. May kasama silang isang lalaki, nasa mga 50 anyos, nakasuot ng barong na tila plansadong-plansado at may dalang itim na briefcase. Ang kanyang ayos ay formal at mukhang professional, ngunit merong isang bagay sa kanyang mga mata na hindi mapalagay si Sinag. Nagmamadali silang lumapit sa pinto at kumatok. Bumuntong hininga si Sinag. Ito na. Hinarap niya sila ng may kalmadong ekspresyon. Nanay, bungad ni Marikit. Ang kanyang boses ay muling naging malambing, ngunit may halong pagmamadali. Pasensya na po sa abala. Nandito po kami kasi labis na po kaming nag-aalala sa inyo. Hindi nagsalita si Sinag. Tiningnan lang niya ang lalaking kasama nila. Ay opo pala, pagpapatuloy ni Marikit. Siya po si Dr. Alcaraz. Isa po siyang geriatric psychiatrist. Kaibigan po ng kaibigan ko. Nakiusap po ako sa kanya kung pwede kayong bisitahin para lang po makasiguro na maayos ang inyong kalusugan. Libre lang po ito, Nay. Serbisyo lang po. Isang psychiatrist? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay pantay. Opo. Nay, para lang po ito sa inyo. Sabat naman ni Lino, na halatang hindi komportable sa sitwasyon. Hindi pa rin ito makatingin ng diretso sa ina. Walang pagtutol na pinapasok ni Sinag ang tatlo. Sa loob, agad na umupo ang nagpakilalang doktor sa tapat niya. Si Marikit at Lino ay tumayo sa isang sulok, tila mga bantay na nagmamasid. Magandang hapon po, Mrs. Roses. Magalang na bati ng lalaki, binuksan ang kanyang briefcase at naglabas ng notepad at ballpen. Ako po si Dr. Alcaraz. Pwede po ba tayong magkwentuhan ng kaunti? Tumango si Sinag. Nagsimulang magtanong ang lalaki. Sa simula, ang mga tanong ay simple. Ano po ang petsa ngayon? Sino po ang kasalukuyang presidente? Ano po ang almusal ninyo kanina? Sinagot ni Sinag ang lahat ng tama at may katiyakan. Ngunit unti-unti, ang mga tanong ay naging mapanlinlang. Mrs. Roses, madalas niyo raw pong kinakausap ang inyong yumaong asawa sa hardin. Totoo po ba yon? Oo, iyon ang paraan ko para alalahanin siya, sagot ni Sinag. May mga pagkakataon po ba na naririnig ninyo siyang sumasagot? Sa aking puso't isipan, palagi siyang sumasagot. Matatag na tugon ni Sinag. Nitong mga nakaraang linggo, may mga tao po bang dumalaw sa inyo na hindi ninyo matandaan? Sa pagkakataong ito, tumahimik si Sinag. Alam niya ang sagot na gusto nilang marinig. Alam niyang ito ang bitag. Sa kanyang isipan, nagpasya siyang laruin ang kanilang laro. Nagkunwari siyang nag-isip ng malalim. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang nawawalang alaala. Hindi ko sigurado, doktor. Minsan, parang ang gulo na ng lahat sa isip ko. Nakita niya ang isang munting ngiti sa gilid ng labi ni Marikit. May mga dokumento raw pong ipinapakita sa inyo ang inyong mga anak, Mrs. Roses. Naalala niyo po ba kung tungkol saan ang mga iyon? Pagpapatuloy ng doktor. Papeles? Ulit ni Sinag. Tila isang batang nalilito. Parang meron nga,
pero hindi ko na alam kung para saan. Sabi nila, para daw sa kabutihan ko. Habang nagsasalita siya, ang kanyang kamay ay dahan-dahang ipinasok sa bulsa ng kanyang duster. Doon, naramdaman niya ang kanyang lumang cellphone. Tahimik at walang nakakapansin, pinindot niya ang record button. Isang galaw na kinasanayan na niya sa mga nakaraang linggo. Pagkatapos ng ilang pang mga tanong, tumayo na ang lalaki. Isinara niya ang kanyang notepad at hinarap sina Lino at Marikit. Ang kanyang boses ay formal at may bigat, sapat na para marinig ng recording. Base sa aking paunang obserbasyon, sabi niya, ang kalagayan ni Mrs. Roses ay nangangailangan ng agarang atensyon. May mga senyales ng cognitive decline at posibleng memory gaps. Iminumungkahi ko na para sa kanyang sariling kapakanan at proteksyon ng kanyang mga ari-arian, kailangan niyang magkaroon ng isang legal na tagapamahala o guardian. Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Marikit tagumpay. Narinig niyo po ba yun, Nay? Sabi ni Marikit. Lumapit kay Sinag na may kunwaring pag-aalala. Sabi na po namin sa inyo gusto lang po naming makatulong. Kinuha niya ang kanyang bag at naglabas ng isa na namang set ng mga dokumento. Mas makapal kaysa sa dati. Heto po, Nay. Petition for guardianship. Para po ito sa korte. Para po legal naming mapamahalaan ang lahat para sa inyo. Para wala na kayong iintindihin. Ang sandaling yun, ang tinatawag nilang all is lost. Si Sinag, sa mata ng lahat, ay nasa isang sulok. Isang pekeng doktor ang nagbigay ng pekeng diagnosis. Ang kanyang mga anak ay may hawak na papeles para legal siyang tanggalan ng karapatan. Tila wala na siyang kawala. Ngunit habang inilalatag ni Marikit ang mga papeles sa mesa, ang tiningnan ni Sinag ay hindi ang mga ito. Tinitigan niya ang kanyang anak na si Lino. Ang lalaki ay nakatayo malapit sa pinto. Hindi makatingin. Ang muka ay blangko. Tila isang taong nawalan na ng kaluluwa. May daitsua, sabi ni Marikit. Ang kanyang ngangiti ay hindi na maitago. Chungkonchi muntot chumitoy. Nakita niyo na, Nay, ang gusto lang namin ay ang makabubuti para sa inyo. Inilapit niya ang papeles sa ina. Bukas na bukas po, darating ang abogado namin para formal na nating masimulan ang lahat. Matatapos din po ang lahat ng ito ng mabilis, Nanay. Tumingin si Sinag sa kanila. Mula sa nagtatagumpay na mukha ni Marikit, sa walang buhay na mukha ni Lino, hanggang sa pekeng doktor. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng pagkatalo. Isang katahimikan na nakakakilabot. Nang gabing iyon, hindi natulog si Sinag. Ang buong bahay ay tila naghahanda para sa isang digmaan. Walang sigawan, walang pagwawala. Sa halip, ang gumalaw ay isang tahimik ngunit matatag na enerhiya, isang kalmadong pag-aayos ng mga sandata bago ang madaling araw. Sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang ilaw sa kanilang sala, inilatag ni Sinag ang lahat sa ibabaw ng lumang mesang gawa sa nara. Ang kanyang mga ebidensya, ang kanyang arsenal. Una, ang medical certificate mula sa klinika sa kabilang bayan. Malinaw na nakasaad doon sa teknikal na lengguwahe na ang kanyang isip ay matalas at malusog. Inilagay niya ito sa isang malinis na envelope. Ito ang kanyang kalasag. Sunod, ang dalawang voice recorder. Ang una, ang maliit na itim na recorder na iniwan ni Marikit na naglalaman ng kanyang pag-uusap sa telepono tungkol sa isang matigas ang ulong matanda. Ang pangalawa, ang kanyang lumang cellphone na hawak ang pinakamabigat na ebidensya sa lahat. Ang buong pag-amin ni Marikit tungkol sa utang sa sugal at ang pag-uusap nila ng pekeng doktor kaninang hapon. Maingat niyang isinaksak ang isang maliit na USB cable sa cellphone at ikinonekta ito sa luma nilang laptop. Isang click, dalawang click. Kinopya niya ang audio files sa isang USB flash drive bilang backup. Ito ang kanyang mga espada. Habang hinihintay matapos ang paglilipat ng files,
Binuksan niya ang baul ni Ricardo, ngunit hindi para sa mga lumang alaala. Kinuha niya ang isang partikular na litrato, ang paborito niyang litrato nilang dalawa. Kuha ito sa kanilang hardin, ilang buwan. Ilang buwan bago pumanaw ang asawa. Nakangiti sila pareho, ang mga mata ni Ricardo ay nakatingin sa kanya ng may buong pagmamahal. Ito ang kanyang inspirasyon, ang kanyang watawat. Itinayo niya ito sa mesa, sa gitna ng lahat ng ebidensya. Malapit na, mahal ko, bulong niya sa litrato. Isang gabi na lang. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, umupo siya sa tumba-tumba, hawak ang isang lumang cassette tape. Isinalang niya ito sa kanilang lumang cassette player. Ang tunog ay medyo garalgal na, ngunit ang narinig niya ay sapat na para magbigay sa kanya ng huling lakas. Ito ay isang recording ng isang harana. Maraming taon na ang nakalipas. Ang boses ni Ricardo, bata pa at puno ng pag-ibig, habang kinakanta ang paborito nilang awitin. At sa likod nito, ang mahinang tawa niya. Napapikit si Sinag. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Ngayon na, ang panahon ng pagtindig. Ginawa niya ang dalawang huling tawag para sa gabing iyon. Una, tinawagan niya si Attorney David Reyes. David, si Sinag ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Bukas ng umaga, 9:00. Kailangan kita dito sa bahay. Oo, dito mismo. Darating ang abogado ng anak ko. Dalhin mo lahat ng kakailanganin. Handa na ako. Ang pangalawang tawag ay sa numerong nakuha niya mula sa website. Magandang gabi. Maari ko po bang makausap ang head ng Hiraya Foundation? Ilang sandali ang lumipas bago may sumagot na isang babaeng may malumanay na boses. Ipinaliwanag ni Sinag kung sino siya, ang asawa ng yumaong, si Ricardo Roses, isang matagal nang taga-suporta. Mayroon po akong isang napakahalagang bagay na nais kong pag-usapan, sabi ni Sinag. Tungkol po ito sa isang donasyon, isang malaking donasyon, at tungkol sa pagtupad sa isang pangarap. Pwede po ba kayong magpadala ng isang representative bukas ng umaga, bandang 10:00 dito sa aking bahay? May pag-aalinlangan sa boses ng babae, ngunit mayroon din sa tono ni Sinag na nagbigay ng katiyakan. Sige po, Ginang Roses, may darating po dyan bukas. Pagkababa ng telepono, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Sinag. Ang lahat ng piyesa ay nasa tamang lugar na. Ang entablado ay handa na. Ang kailangan na lang ay ang pagdating ng mga aktor. Kinabukasan, eksaktong 9:00, dumating sina Lino at Marikit. Kasama nila ang isang babaeng abogado, mukhang matalas at walang pakialam. Ang mukha ni Marikit ay puno ng pag-asa at kasabikan. Si Lino, gaya ng dati, ay aninong nakasunod lang. Nang pumasok sila sa sala, ang kanilang mga ngiti ay unti-unting naglaho. Nakaupo si Sinag sa kanyang paboritong silya, kalmado at naghihintay. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nakasuot siya ng kanyang paboritong bestida. Sa kanyang tabi, sa isang silya, ay nakaupo si Attorney David Reyes, isang makapal na folder ang nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mesa sa kanilang harapan ay malinis, maliban sa nakatayong litrato nina Sinag at Ricardo. Magandang umaga, bati ni Sinag. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng anumang emosyon. Walang bakas ng isang matandang nalilito at ulyanin. Nagkatinginan sina Marikit at ang kanyang abogado. May mali. Hindi ito ang inaasahan nilang eksena. Maupo kayo, alok ni Sinag. Mukhang marami tayong kailangang pag-usapan. Ang sala ni Aling Sinag ay naging isang korte. Sa isang panig, si Marikit at ang kanyang abogadong si Attorney Fernandez. Si Lino ay nakaupo sa tabi nila, ngunit ang kanyang katawan ay tila gustong humiwalay. Ang tingin ay nakapako sa sahig na gawa sa kahoy. Sa kabilang panig, si Sinag at ang kanyang matalik na kaibigang si Attorney David Reyes. Ang hangin
ay mabigat sa tensyon. Magandang umaga po sa lahat. Panimula ni Attorney Fernandez. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Binuksan niya ang kanyang briefcase. Nandito po kami ngayon para formal na isumite itong petition for guardianship para kay Ginang Sinag Roses na isinampa ng kanyang nag-iisang anak na si G. Lino Ross at ng kanyang manugang si Ginang Marikit Ross. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa. Ayon sa aming nakalap na ebidensya, kabilang na ang pagsusuri ni Dr. Alcaraz kahapon, malinaw na si Ginang Rojas ay nagpapakita na ng mga senyales ng cognitive decline para sa kanyang sariling kapakanan. Ang paglilipat ng pamamahala ng kanyang mga ari-arian sa kanyang pinakamalapit na kamag-anak ang pinakamarapat at makataong hakbang. Habang nagsasalita si Attorney Fernandez, na natiling kalmado si Sinag, hinayaan niyang ilabas ng kalaban ang lahat ng kanilang sandata. Nang matapos ito, isang panunuyang ngapkomunuang ngiti ang gumuhit sa labi ni Marikit. Tumingin ito kay Sinag na tila nagsasabing, tapos na ang laro. Ngunit pagkatapos, si Attorney Reyes naman ang marahang tumikim. Dahan-dahan niyang binuksan ang sarili niyang folder. Isang napakagandang teorya, Attorney Fernandez. Magalang na sabi ni Attorney Reyes. Ngunit ang isang teorya ay kailangan ng matibay na ebidensya. At ang ebidensya ninyo ay may kaunting problema. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa kanyang folder at marahan itong inilapag sa mesa. Itinulak ito sa gitna para makita ng lahat. Ito po ay isang opisyal na medical certificate na may petsang 2 linggo na ang nakalilipas mula sa isang lisensyadong psychiatric clinic. Nakasaad dito na si Ginang Sinag Roses matapos sumailalim sa isang serye ng komprehensibong pagsusulit ay napatunayang mayroong superior cognitive function for her age. Sa madaling salita, ang kanyang isip ay hindi lamang malinaw, ito ay matalas. Nanlaki ang mga mata ni Marikit. Si Attorney Fernandez ay napakunot ang noo at kinuha ang papel para basahin. Si Lino ay dahan-dahang nag-angat ng tingin sa unang pagkakataon. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito. Isang pekeng doktor laban sa isang tunay na resulta mula sa isang tunay na klinika. Pagpapatuloy ni Attorney Reyes. Sa tingin ko, alam na natin kung alin ang mas may bigat sa korte. Ito ay hindi ka panipaniwala. Protesta ni Marikit. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Nagpapakita siya ng mga sintomas. Kahapon lang. Oo, kahapon. Putol ni Attorney Reyes. Dito na siya lumingon kay Sinag. Sa tingin ko, Ginang Roses, meron kayatang gustong idagdag? Dito na kinuha ni Sinag ang kanyang lumang cellphone at isang maliit na portable speaker. Isinaksak niya ito. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kina Lino at Marikit. Bago ko patugtugin ito, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Gusto kong malaman mo, Lino, bawat kasinungalingan, bawat patibong, bawat pag-arte. Alam ko, naramdaman ko, at itinala ko. Pinindot niya ang play. Una, ang boses ni Marikit mula sa recording na nakuha niya sa ilalim ng unan. Kuchotoy temtoy dyan, sapduk roy. Kun mo dyan ay kung dawhon tutong. Namutla si Marikit. Saan? Saan mo nakuha yan? Hindi siya pinansin ni Sinag. Pinindot niya ang next track. Ang recording mula kahapon. Ang boses ng pekeng doktor. Ang kalagayan ni Mrs. Roses ay nangangailangan ng agarang atensyon. Sumunod ang boses ni Marikit. Bukas na bukas po, darating ang abogado namin. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang huling recording. Ang recording ng pag-aaway nila ni Lino sa sala. Ang buong kwarto ay napuno ng sigawan mula sa speaker. Ang boses ni Lino napuno ng galit. Sugal pala yan. Lahat ng to dahil sa sugal. At ang humahagulgol na pag-amin ni Marikit. Oo, malaki. Mas malaki pa sa kaya nating bayaran sa buong buhay natin.
Yung bahay na lang ni nanay ang tanging pag-asa natin. Sa pagtunog ng huling salita, pinatay ni Sinag ang speaker. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Si Attorney Fernandez ay napasandal sa kanyang upuan. Ang mukha ay hindi maipinta. Alam na wala na siyang anumang laban. Si Marikit ay nakatingin kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Ang lahat ng kanyang pag-arte, lahat ng kanyang mga plano, ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Wala na siyang masabi. Ngunit ang pinakamasakit na tanawin para kay Sinag ay ang kanyang anak. Si Lino ay nakayuko. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik ngunit marahas na pag-iyak. Ang bigat ng lahat ng kanyang pagkakasala ay tuluyan ng bumagsak sa kanya. Tumayo si Sinag. Tiningnan niya sila. Ang kanyang manugang na puno ng kasakiman at ang kanyang anak na nawalan ng dangal. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang desisyon ay buo na. Akala ninyo, dahil matanda na ako, ay mahina na rin ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Akala ninyo, dahil mahal ko kayo, ay hahayaan ko na lang ninyong tapakan ang aking pagkatao. Nagkamali kayo. Tumingin siya sa kanila, isa-isa. At hindi pa tayo tapos dito. Mayroon pa akong isang huling desisyon. Kasabay ng huling salita ni Aling Sinag, isang mahinang katok ang narinig mula sa pinto. Si Attorney Reyes, na tila inaasahan na ito ang tumayo para magbukas. Pumasok ang isang babae, nasa mga 30 anyos, may simple ngunit kagalang-galang na anyo. May dala siyang folder. Nagulat sina Marikit at ang kanyang abogado. Hindi nila kilala ang bagong dating. Magandang umaga po. Bati ng babae, ang kanyang boses ay mahinahon. Ako po si Miss Carmela Santos mula sa Hiraya Foundation. Lumingon siya kay Sinag at bahagyang yumuko. Ginang Roches, narito po ako ayon sa ating napag-usapan. Salamat sa iyong pagdating, Miss Santos, sagot ni Sinag. Maupo ka. Ang pagdating ng isang estranghero ay lalong nagpatindi sa pagkalito at kaba sa silid. Tumingin si Marikit kay Lino, ngunit ito'y nananatiling nakayuko. Tila wala na sa sarili. Huminga ng malalim si Sinag. Ito na ang huling yugto ng kanyang plano. Tumingin siya sa kanyang manugang at sa kanyang anak. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan na ng isang malungkot na pagtanggap. Marikit, Lino. Simula niya, ang kanyang boses ay hindi na galit, kundi pagod na at pinal. Ang bahay na ito, ang tahanang ito, na buong buhay naming pinaghirapan ng inyong ama. Hindi ko ito ipagkakait sa inyo dahil sa pera. Ipinagkakait ko ito sa inyo dahil sa ginawa ninyo. Hindi ninyo sinubukang hingin, sinubukan ninyong agawin. Hindi kayo nakiusap. Nagkunwari kayo. Tinapakan ninyo ang pagmamahal at tiwala na ibinigay ko sa inyo nang walang pasubali. Ginawa ninyong puhunan ang pagiging ina ko para sa kasakiman ninyo. Tumingin siya kay Lino at sa pagkakataong ito, may namuong luha sa kanyang mga mata. At ikaw, anak ko, hinayaan mong mangyari ang lahat ng ito. Ipinagpalit mo ang dangal ng ating pamilya para sa mga kasinungalingan ng asawa mo. Dito na tuluyang humagulgol si Lino. Nanay, patawad po. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Patawarin niyo po ako. Nay, pagsisihan ko po ito habang buhay. Umiling si Sinag, isang malungkot na pag-iling. Ang pagpapatawad ni Lino ay isang bagay na kailangan mo munang ibigay sa iyong sarili. At matatagpuan mo lang yan kapag hinarap mo na ang lahat ng iyong pagkakamali. Bumaling siya kay Attorney Reyes. David, pakibigay sa kanila ang dokumento. May isa pang papel na inilabas si Attorney Reyes. Hindi ito deed of sale. Hindi rin ito petition for guardianship. Ito ay isang deed of donation.
Ibinigay ito ni Atty. Reyes kay Atty. Fernandez na kinuha ito ng may pagtataka. Binasa niya ito ng malakas. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang tono. Ako, si Sinag V. Roses, ay kusang loob at walang anumang pamimilit na ibinibigay, ipinagkakaloob at isinasali ng lahat ng aking karapatan at pagmamayari sa lupa at ari-ariang ito. Sa Hiraya Foundation Inc. Tila isang bombang sumabog sa loob ng silid. Ano? Sigaw ni Marikit, napatayo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Hindi! Hindi mo pwedeng gawin yan. Karapatan namin yan. Anak mo si Lino. Ang karapatan, Marikit, ay hindi minamana lang. Ito ay pinahahalagahan. Matigas na sagot ni Sinag. Tumingin siya kay Mrs. Santos mula sa Hiraya Foundation. Ang bahay na ito. Pagpapatuloy ni Sinag, ang kanyang boses ay lumambot habang kinakausap ang kinatawan ng foundation. Ay pangarap ng yumaong asawa ko na maging isang lugar ng pag-asa, hindi isang pugad ng kasinungalingan at kasakiman. Ngayon, tutuparin ko ang kanyang huling hiling. Ang tahanang ito ay magiging isang tunay na tahanan, isang tahanan para sa mga batang nangangailangan. Si Miss Santos ay napaluha sa kanyang narinig. Ginang Roses, hindi po namin alam kung paano magpapasalamat. Tuluyan nang nawala sa kontrol si Marikit. Isang matandang baliw. Ibibigay mo ang lahat sa mga estranghero imbes na sa sarili mong pamilya? Sila, sabi ni Sinag, itinuturo si Miss Santos, ay maaaring estranghero sa dugo, ngunit hindi sa puso at pangarap ng aking asawa. Kayo, sabi niya, bumaling muli kina Lino at Marikit, ang aking pamilya sa dugo, ngunit kayo ang naging estranghero sa aking puso. Tumingin siya sa kanyang anak sa huling pagkakataon. Ang pag-iyak nito ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Umalis na kayo, mahinang sabi ni Sinag. Umalis na kayo sa bahay na ito. Mula ngayon, wala na kayong babalikan dito. Si Atty. Fernandez, alam nang wala ng pag-asa, ay nagsimulang magligpit ng kanyang mga gamit. Si Marikit ay napaupo, talunan at wasak. Si Lino ay hindi makagalaw. Nakaluhod na ngayon sa sahig. Ang kanyang paghagulgol ay ang tanging tunog na sumisira sa katahimikan. Pinirmahan ni Sinag ang deed of donation sa harap nilang lahat. Pagkatapos ay lumapit si Miss Santos at pinirmahan din ito bilang pagtanggap. Ang huling piraso ng pamana ay naisalin na. Binuksan ni Atty. Reyes ang pinto. Tapos na tayo dito. Dahan-dahang tumayo si Marikit. Hinila niya si Lino na tila isang basahang walang buhay. Habang naglalakad sila palabas, walang sino man ang nagsalita. Nang sila'y makalabas na, dahan-dahang isinara ni Sinag ang pinto. Ang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ay hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Naiwan siya sa loob kasama si Atty. Reyes at Miss Santos. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, sa gitna ng tahanang minsang naging larangan ng digmaan, naramdaman ni Aling Sinag ang tunay na kapayapaan. 1 taon na ang lumipas. Ang dating tahimik na bahay sa Baryo Pag-asa ay nagbago na. Ang lumang gate ay napalitan ng isang arko na may nakasulat na Tahanan Hiraya. Ang bakuran, na dati hardin lamang ng mga rosas ni Ricardo, ngayon ay isa ng munting palaruan na puno ng buhay at kulay. Ang dating sala kung saan naganap ang maraming pagtatalo ay isa ng ngayong silid-aklatan na puno ng mga libro at mga batang abala sa pagbabasa. Ang dating tahanan ng pighati ay naging isang tunay na tahanan ng pag-asa. Sa isang sulok ng hardin, sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Aling Sinag sa isang silyang yantok. Hindi na siya ang nag-iisang may-ari ng bahay, kundi isa sa mga lola, ang pinakamamahal na lola ng 20 batang ulila na ngayon ay tumatawag sa lugar na yon na kanilang tahanan.
Sa kanyang kandungan, isang batang babae na nagngangalang Maya ang mahimbing na natutulog. Sa kanyang paligid, ang hangin ay puno ng halakhak at tunog ng kaligayahan. Lola Sinag, tawag ng isang batang lalaki. Tumatakbo palapit sa kanya habang may hawak na bola. Sali po kayo sa laro namin. Ngumiti si Sinag, isang nangiting totoo at walang bigat. Sige Marco, pagkatapos lang ng munting prinsesang ito, sabi niya, dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Maya. Ang mga linya sa kanyang mukha ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito mga guhit ng kalungkutan, kundi mga mapa ng mga ngiting ibinahagi niya sa mga bata. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maingay at mainit na pabrika, nagtatrabaho si Lino. Ang kanyang mga kamay, na dati malinis, ay puno na ng kalyo at grasa. Pagkatapos ng eskandalo, iniwan siya ni Marikit na di umano'y tumakas sa ibang bansa upang takasan ang mga pinagkakautangan nito. Naiwan si Lino mag-isa upang harapin ang lahat, ang kahihiyan, ang kalungkutan, at ang mga utang na unti-unti niyang binabayaran. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na inuupahang kwarto. Gabi-gabi, pag-uwi niya mula sa trabaho, uupo siya sa gilid ng kanyang kama at tititigan ng isang kupas na litrato sa kanyang wallet. Isang litrato niya kasama si Aling Sinag nung kanyang high school graduation. Masaya sila pareho sa litratong yon. Simple ang buhay at buo pa ang kanilang pamilya. Minsan, nagsusulat siya ng mga liham para sa kanyang ina. Mga liham na puno ng pagsisisi at pangungulila. Nanay, kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Araw-araw, iniisip ko po kayo. Araw-araw, pinagsisisihan ko ang lahat. Walang araw na hindi ko dinadala ang sakit ng nagawa ko sa inyo. Hindi po ako humihingi ng kapatawaran dahil alam kong hindi ko pa ito karapat-dapat. Ang tanging hiling ko lang po ay sana, balang araw, maging isang anak muli ako na maipagmamalaki ninyo. Nagmamahal, Lino. Ngunit ang mga liham na ito ay hindi niya kailanman ipinapadala. Itinatago niya lang ang mga ito sa isang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Isang koleksyon ng mga salitang hindi niya kayang bigkasin. Sa hardin, nagising na si Maya. Tumingala ito kay Aling Sinag. Lola Sinag, tanong ng bata. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pagtataka. Ito po ba yung bahay na niyo dati? Hinaplos ni Sinag ang pisngi ng bata. Ngumiti siya. Hindi anak. Dati, akala ko, bahay ko ito. Pero ngayon, alam ko na. Tumingin siya sa paligid, sa mga batang naghahabulan, sa mga tagapangalaga na naghahanda ng merienda, sa mga rosas ni Ricardo na ngayon ay mas masiglang namumukadkad. Hindi ito bahay ko. Pagpapatuloy niya, ito ay tahanan nating lahat. Sa sandaling iyon, isang sinag ng papalubog na araw ang tumama sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init, tila isang yakap mula. Sa nakaraan, tumingala siya sa kalangitan at sa kanyang puso, narinig niyang muli ang boses ni Ricardo. Hindi na isang alaala lamang, kundi isang damdamin ng kapayapaan at katuparan. Nagawa natin, mahal ko, bulong niya sa hangin. Ang pamana natin ay ligtas na. Ito ay buhay, humihinga, at nagtatanim ng bagong pag-asa. At dito po nagtatapos ang makulay at makahulugang paglalakbay ni Aling Sinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa paglaan ninyo ng oras, sa pagbubukas ng inyong mga puso, at sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat pagbangon ng ating mga tauhan. Habang isinusulat ko ang kwento ni Aling Sinag, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng kanyang pinagdaanan, ang sakit ng pagtataksil,
at ang tagumpay ng kanyang paninindigan. Ito ay isang paalala na sa bawat pamilya, may mga laban na tahimik na ipinaglalaban at may mga pusong nasusugatan sa likod ng mga ngiti. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang pagpupugay sa katatagan. Isang pagpupugay sa dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang halaga at sa isang pamanang hindi nasusukat sa titulo ng lupa, kundi sa pag-asang itinatanim natin sa puso ng ating kapwa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan mula sa kwentong ito? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso at isipan? Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong paglalakbay kasama namin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.